Sige po, bibigyan ko po muna kayo na ilang sandali para po maging komportable po kayo. Ano po? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat para sa tanghaling ito. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Mabuti po, tingnan ko nga po sa mga mukha ninyo kung mabuti nga po. Masaya po ba kayo? Amen. Buhay na buhay po ba na kayo? May sigla na po ba kayo? Gising na gising ang mga diwa ninyo? Amen. Katatapos lang po ng joy food, yan po ang kininyong biyaya ng Ama sa inyo. Yung mga pinagpawisan po na may mga karamdaman, ang kininyo po na ito ay inyong kagalingan at kalakasan. Amen po. Sino po ba ang mga bago dito? Ngayon lang po kayo. Welcome po sa gawain ito. Ako po ang napag-atasan ngayon, araw na ito, bilang tumayong facilitator sa inyo. At nagtitiwala at nanalig ako na ang kalooban ng Ama kung ano po ang ibabahagi sa araw na ito sa inyo. Naalala ko po minsan na may isang facilitator tumayo sa harapang ito na parang po ang naging tema, hindi naman po, ngayon po hindi naman is tema yun, subalit yun po ang ibinahagi. Para po yung, ano daw po ba, verse o talata sa Bible na nagbibigay na pinanghahawakan nyo, na maaaring nagbibigay kalakasan sa inyo, ng pag-asa sa inyo. Yun po bang nagbibigay ng yun po bang nakagagaan ng pakiramdam nyo? Di po may mga verses po o talata sa Bible na gano'n. Ano po, meron pong kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Di po ba? Ngayon naman po ang bahagi ng Ama sa akin. Maaari daw po nating ihayag kung ano ang nararamdaman natin. O kaya, di po nga po ba, iba-iba ang mga emosyon na nararamdaman natin sa araw-araw. Halimbawa po, galak kayo ngayon. Bukas may lungkot kayo o mamaya nga lang. Ano po? O kaya may mga pag-aalala, takot na kayo ay nararamdaman. Subalit ito ay ganap na paparam kung sa pamamagitan po ng awitin. Halimbawa ko po, kasi po ito'y kaganapan, nagaganap tuwing sa akin. Di po ba lahat naman ay mga may pagdalisay, may mga pinagdadaanan, di po ba? Sinungaling po ako kung di ko sasabihin sa inyo na kung minsan sa mga pinagdadaanan, dumarating din po yung pagkakataon na may kahinaan. Kung minsan parang may tanong ka na, ako paano na ito? Paano nga kaya? Di po ba? Subalit napakabuti ng Ama, doon nga po natin nararamdaman ang pagsaklolo niya. Kuminsan nga po kapag may ginagawa ka, ako po halimbawa naglalaba, di po ba wala kang kasama, minsan naiisip mo, sabi nga huwag mo isipin, pero pwede po bang hindi isipin yung mga pinagdadaanan. Subalit nandiyan ang pagsaklolo niya, sa kabila ng halimbawa po parang pakiramdam mo nanghihina ka, o parang sabihin na natin, hindi naman po nawawalan ng pag-asa, kumbaga parang nagtatanong ka paano nga ba ito, ganun. Idinaratag po sa akin, anak, umawit ka. At bawat naman po yung mga nararamdaman nyo, may katugmang awitin, hindi po ba? Na makapagpapagaan ng kalooban nyo. Halimbawa po yung gano'n na parang nanghihina ako. Kahit po sa isip, unahan ko na po kayo. Huwag nyo pong pakikinggan yung tinig ko. Namnamin nyo po yung mga halimbawang awit sa inyo. Tulad nga po ngayon, medyo ilang na po akong inuubo at malat. Pero kahit po hindi ako minamalat, talaga pong di mainam ang tinig ko. Pero wag niyo pong pakikinggan yan. Halimbawa po, yun nga, yung halimbawa ko sa inyo na parang dumaratal yung kahinaan. Alam niyo po ba, sa isip ko, paulit-ulit na inaawit ko. God will make a way where there seems to be no way.
He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. O di po ba, kapag ito ang ninamnam nyo, di po ba, yung kahinaan nyo, nagiging kalakasan nyo dahil po dun sa assurance na binibigay niya na kumbaga sa akala natin ay wala ng pag-asa. Subalit, ang Ama sa tuwina, gumagawa siya kumikilos na wala tayong kamalayan, na hindi man natin nakikita, subalit kumikilos siya sa atin. Laging nagbibigay ng daan, laging nagbibigay ng kaparaanan, laging nagbibigay ng pag-asa. Amen po ba? At ito pa po, kung minsan nararamdaman ko, sinungaling din po ako kung sasabihin kung hindi ko nararamdaman to. Kung minsan po, dumaratal din po yung pagkakataon na parang may takot ka. Ano po? Parang may takot ka. Ito naman po yung dinaratal niya sa kaisipan ko na awitin ko. Lagi kong inaawit ni Tita Beto eh. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. O, yung takot po ba niya mananatili? Di po ba mapaparang? Amen po ba? Yan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Sa pamamagitan po ng awitin, maaari ninyong ihayag kung ano ang nararamdaman nyo. Kung ano po yung mga pinagdadaanan ninyo. Sa pamamagitan ng awitin, maaaring pagkaan ang nararamdaman nyo. Maaari din po, lahat po kung ano yung nararamdaman nyo. Galak kayo, maipapahayag nyo ito sa pamamagitan ng awitin. Halimbawa po, may nais din kayong iparating sa ating Panginoon. Maaari nyo rin pong itong iparating sa pamamagitan ng awitin. At yan po ang nais kong maging daan ng ating pagbabahaginan sa pamamagitan ng awitin. Huwag po kayong mahihiya, mga kapatid. Hindi naman po pagandahan ng tinig. Kahit po hindi maganda ang tinig, subalit kung ang awitin na ihahayag nyo ay mula sa puso nyo at ito ang tunay na nararamdaman nyo, mainam po sa pandinig ito. Amen po ba? Amen. Tulad po ngayon, alam ko po na may mga yung mga nararamdaman nyo ngayon. Lahat po yan, may mga tugmang awitin. Sino po may karamdaman dito? Sabi ko nga po, maaari niyong ihayag kung ano ang nararamdaman nyo sa mga sandaling ito. Halimbawa po, yung mga may karamdaman dito, kakaramdam ng sakit, kakaramdam ng kirot. May tugmang awitin din po yan. Pero wag niyo po pagtatawanan, pero ito po yung totoo eh. Pwede niyo po sabihin, aray ko, ang sakit naman ng nararamdaman ko. Di po ba? O ngayon po, sigurado po, marami po ang nakakaramdam nito, kaba, sa sandaling ito. Kasi po, sa isip nyo, baka tawagin ako, baka tumayo ako sa harapan. Ano ang aawitin ko? Nakakahiya naman. Meron po din pong tugmang awitin yan. Bakit ako mahihiya? Di po ba? Ano po? Lahat po, alam nyo po ba, bakit ito? Ang nais kong ibahagi sa inyo, ito po yung sa tuwin ay nararamdaman ko. At alam ko po na kalooban ng Ama to na ito ang ipinabati niya sa akin na maging daan ng ating bahaginan ngayon. Alam niyo po ba, doon po sa taas, sa 3rd floor, si Mother madalas po, alam niyo po, laging busy yan eh. Doon sa 3rd floor po, daming ginagawa niyan. Pero kahit po maraming ginagawa yan, habang may ginagawa, panay po ang awit niyan. Naririnig po namin. Sa pamamagitan ng awitin, nilalabas niya yung nasa kung anong nararamdaman niya, yung galak niya, sina kapatid na Emma, ganun po. Ganun din po sa inyo mga kapatid. Madaling
makagaan ng kalooban ang awitin. At ngayon naman po, at nawa naman po ay naunawaan ninyo kung ano ang nais ipahatid sa inyo. Ano po? Kung ano ang magiging daan ng bahaginan ngayon. At nagtitiwala at nananalig po ako sa tuwing hinihingi ko ang patnubay gabay ng ating dakilang Ama na ibahagi padama kung sino ang marapat na tumayo sa harapang ito. Nais ko pong tawagan ang kapatid na ito upang ihayag niya ang damdamin niya sa pamamagitan ng awitin. Maaari pong pahapyaw na ihayag niya kung bakit ito. Subalit kahit po hindi po buo, kahit po konti lang na bahagi ng awit, mararamdaman na po namin, mababatid na po namin kung ano ang nararamdaman ninyo. Amen po ba? Nais ko pong tawagan ngayon ang ating kapatid na galing po ng bahay pare. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay sa katauhan ng ating kapatid na Medi. Purihin ka po, Ama, sa hiwagang ipinagkaloob mo sa aming karamdaman. Mag-aalay daw po ako ng isawit. Nawa po, Ama, gabayan mo po ako. Maraming salamat. Ang aawitin ko po ay ang tungkol sa kahiwagaang nangyari sa aming buhay ng aking kabiyak. Bago po kami nadako sa dambanang ito. Pagpaumanhin po ninyo na sana po maawit ko ito ng maayos sa inyo. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo na isang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Aming salamat. Salamat po, Nanay. Talaga po, kapag ang Ama ang nasumpungan natin, puro hiwaga po ang mararamdaman natin. Amen po ba?
Amen. Kamusta po ba kayo? Naantok po ba kayo? Hindi po. Ang antok po ay hindi sa kanya yan. Kaya kailangan kung ito ang iyong nararamdaman ay paglabanan. Amen po. At ngayon naman po, ang susunod kong tatawagin ay isang kapatid na galak po kami na ngayon sa tuwing na ay naririto siya. Sa kalooban ng Ama, inakay siya sa dakong ito. Tinatawagan ko po ang kapatid na mula po sa bahay pare. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan ng ating kapatid na Danilo Mangulabnan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang aking pangalawang pagtayo dito po sa harapan po ng ating dambana para po maipahayag ko ang hiwaga at biyaya, kapatawaran na ipinagkaloob sa akin ng ating Amang Dakila. Kanina po, bago po magsimula ang ating gaganaping sharing, na sabihan po ako ni Sister Dory na ang ating pong pagbabahagi ngayon idadaan po sa mga awitin. Buhay na buhay po ang Diyos dahil po mula po kahapon, dalawang awit po ang nais ko pong ialay sa ating Amang Dakila. Hindi po ito sinadya, hindi rin po ito pinag-usapan, kundi po ipinagkaloob po at kalooban po ng Ama ang pagkakahawig ng amin pong ninanais sa araw na ito. At mas lalo ko pong naramdaman na buhay po ang Diyos dahil po kanina po doon po sa inawit ni Sister Medi, kung hindi po ako nagkakamali, yun po ang una kong aawitin ngayon. Napakahiwaga po ng buhay ng tao. Hindi po natin alam kung sa oras na ito, ang iba ho sa atin nakakaramdam po ng ligaya. Ang ilan po sa atin ngayon ay nakakaramdam po ng sakit, physical man at spiritual. Pero po, kung tayo po ay nananalig sa Kanya, lahat po ng ating nararamdaman, lalo na po ang sakit, ay mawawala. Maiibsan po ito ng kaginhawahan. Kaya po, sa akin pong pagbabahagi ngayon, kahit po na uulitin ko po yung kinanta po ng ating kapatid kanina, ito po ay buong puso ko pong inaalay sa ating pong Amang Dakila. Mahiwaga ang buhay ng tao, ang buhas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo, pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Sa pang-apat na araw po ng aking
pagparito sa dambana, talaga pong pag po ako'y gumagayak, talaga pong ramdam na ramdam ko po na araw-araw kailangan kong makapunta sa dambana na ito. Na kahit po ako ay meron pong pinagkakaabalahan po sa amin, hindi po magiging hadlang iyon para hindi po ako makadalo sa ating pong gawain sa araw-araw. Sa naging karanasan ko po, doon po sa mga hindi po narinig ang pag-share ko po noong unang pagkakataon, noong pong nakaraang Miyerkules, dahil po pang-apat na araw ko pa lang po ngayon dito. Pero po noong unang araw, talaga pong naramdaman ko na po ang hiwaga, ang pagmamahal po ng Diyos sa akin. Noong pong unang araw, na bahagi po ni Sister Beth, kung hindi po ako nagkakamali, meron pong tatlong sa yung pong paghingi po natin ng kailangan natin sa Diyos. Yung una po yung instant. Alam ko po yung iba po sa atin hindi pa po nakakamit o nakakamtan yung kanila pong ninanais. Pero po, noong pong Martes, sasabihin ko po sa inyo, first time ko po na makiisa sa ating pong gawain. Pero po, ako po, ramdam na ramdam ko na po noong unang araw ang hiwaga na ipinagkaloob sa akin. Noong ko na po naramdaman ang tunay at ang aking pong hinahanap sa aking pong katauhan. Halos magdadalawang buwan din po akong hindi ako masyadong naglalabas sa amin. Aaminin ko rin po sa inyo, doon po sa halos 2 buwan na iyon, minsan, madalas po na hindi po ako nakaka-attend ng misa. Siguro po doon po sa mga taga-bahay pare dito po sa ating parokya, hindi po lingid sa inyong pangunawa, hindi ho lingid sa inyo na meron pong pagsubok na dumating po sa akin. Akala ko po wala na po akong pag-asa. Akala ko po yun na ang katapusan ng pakikibaka ko sa mundong ito. Pero po, mula po noong Martes, talaga pong nung matapos po ang gawain at ibigay po sa akin ang bendisyon ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ni Sister Marisa, doon po nagsimula ang bago ko pong pagkatao. Na alam po natin na ang mga tao ho nakikita po ang pagkakamali ng kapwa nila. Tao lang po iyan na mapanghusga. Subalit po, meron pong isang amang dakila na nakakaalam po ng katotohanan. Kaya po, dati po, ayoko pong lumabas sa amin kasi iniisip ko po, pag nakita ho ako ng tao, meron ho silang masasabing pangit sa akin. Pero po ngayon, ipinagsisigawan ko po na ang amang dakila po ang tunay na nakakaalam ng katotohanan. Kaya po, malugod po ang pagtanggap po sa akin dito po sa ating pong samahan, ang Kapatirang Divine Mercy. Kahit po na halos 5 taon
na naging tahanan ko po ang kumbento sa bahay pari. Pero aaminin ko po sa inyo, masaya nga po kami doon, pero mas masaya po dito. At salamat po. Iba po ang pakiramdam pag nandito po tayong lahat. Wala akong lungkot, puro saya. Wala akong sakit na nararamdaman, puro kaginhawahan. Kaya po, sa akin pong pagbabahagi ngayon, nakikita po natin ang imahin po ng mabathalang awa ng Panginoon. Mabathala, divine mercy. Marami pong nag-aalinlangan ho sa akin na akala po talaga nila yung pong nalaman nila, akala po nila yung po talaga ako. Pero hindi po nila alam na mula ho pagkabata hanggang sa kasalukuyan po, ibinigay ko po ang buo ko pong pagkatao para po sa paglilingkod. Ganon din po ang naramdaman ng ating Panginoon. Pagkatapos po ng kanyang muling pagkabuhay, isa po sa kanyang mga alagad ang nag-alinlangan na ang pangalan po ay Tomas. Nag-alinlangan po siya, hindi po siya naniwala na ang Panginoong Hesukristo ay muli nang nabuhay. At sinabi rin po niya, hanggat hindi ko nakikita ang mga pako o ang pinagpakuan o ang mga pako na umukit sa kanyang palad at hindi ko maisuot doon sa tagiliran ang aking kamay, hindi ako maniniwala na siya ay muling nabuhay. Pero po nung pong nakita po niya ang ating Panginoon, ginawa po niya, nahawakan po ang palad ng ating Panginoon at isuot po sa tagiliran ng Panginoon ang kanyang daliri. Hindi po niya napigil ang kanyang sarili. Sinabi po niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa ngayon po, noon, sabi ko sa sarili ko, nasaan ako ngayon matapos ang nangyari ito? Nasaan ang tinatawag kong pananampalataya? Pero po, mula po noong Martes, nang ako po ay dumako sa dakong dambanang ito, mas lalo pong lumalim ang aking pananampalataya. Mas lalo pong lumalim ang aking pong pananalig sa Kanya. Kaya po, ang aking pong pagbabahagi ngayon, ito po ay lagi pong inaawit sa kapistahan po ng muling pagkabuhay. At lalo na po doon po sa kapistahan po ng ating mabathalang awa ng Panginoon. Iluong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kaniyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata.
Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Maraming salamat, mahal na kapatid ko. Alam ko po yung luha na yun ay luha ng kagalakan. Hindi po lumbay, galak na galak po ang puso niya sapagkat dito niya naramdaman na ang Diyos ay buhay na buhay. Amen po ba? Napakapalad mo kapatid sa pagpapadama ng Ama sa'yo. Tuwirang damang-dama mo ito. Ito na ang kinin mo ang takda na tunay na pag-akay sa'yo. Hindi ko sinasabi na hindi ka naakay noon. Subalit ito na ang tunay na pag-akay sa'yo sa dakong ito. Napakapalad mo. Ganyan din po yung mga nararamdaman namin. Nawa lahat tayo maramdaman natin to, mga kapatid ko, yung kagalakan sa puso. Huwag nating iindahin yung mga pinagdadaanan. Basta't panghawakan natin na sa tuwi na tayo ay may kaagapay sa bawat pinagdadaanan natin. Amen po. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Ang kininyo, mga kapatid ko, yung mga tumatayo po sa harapang ito ay hindi po sa bilang pagkatao. Kasi at wala po kaming karapatan at lakas ng loob na utusan kayo na magbahagi kayo, mag-share kayo. Utos po yung sa bilang pagkatao. Ang kininyo, mga minamahal ko, na kapag kayo'y tinawag, atas ito. Atas ng ating dakilang Ama na ipinararating lang, ginagamit lamang ang aming mga katauhan. Kami rin po ay napag-aatasan. Ano po? Susunod naman pong magbabahagi upang ihayag ang kanyang damdamin, ang kanyang nararamdaman. Nais ko pong tawagin ang kapatid na Ana Bautista. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat sa hapong ito. Kumusta po kayo? Magandang umaga din po sa lahat ng nanonood sa internet. Anak ni Emily, hello po. Ano ba yan? Hindi pa ako nagbabahagi, umiiyak na ako. Ba't po ba kasi yung sinundan ko nagpaiyak? Kahit nasa adoration na yun, napakalakas ko pong narinig yung kanyang pagbabahagi. At siguro po kaya ko nadama kasi nagmumula sa puso po ang kanyang pagbabahagi. Amen po ba yun? Talagang nakakaya pong tumanggi sa Panginoong Diyos. At bilang nilikha ng Ama, wala akong karapatang tumanggi sa kanyang panawagan. Kaya po sa umagang ito, ang aawitin ko po ay akma din po sa aking buhay. Pakinggan niyo po yung lyrics, yung nilalaman ng awit. Huwag po ang aking tinig. For the first time po aawit ako, alang-alang sa Panginoon. Malakas na dori sa akin. Lakas ng panawagan. Ang aking po unang aawitin ay Tanging Alay. Tatay, yung kaya na ng boses ko. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. 'Diyos. 'Ako'y inibig mo, 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 '
inangking lubos. Ang tanging alay ko sa aking ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukop. Ang aking dalangin, Ama'y tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukop. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Salamat po, Tatay. Danilo, matatalo ka sa akin ngayon sa luha. Alam niyo po, wala pong taong hindi nagkasala. Kaya mahal na mahal ko po si Danilo eh. Alam niyo po kung bakit. Ang dinaanan niya minsan ding dinaanan ko. Bakit pagpapasalamat sa Panginoon? Sapagkat sa kabila ng aking mga kasalanan, binigyan ako ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon upang makita ko ang pagkakamali ko, makapagsisi ako, makapagbalik loob ako. At ang ginamit ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating Apo Gunjing. At sa tulong ng panalangin ng kapatirang Divine Mercy, nandito po ako ngayon sa harapan ninyo. Kung pinakinggan niyo po yung lyrics ng aking awitin, hindi ko akalain na ako'y bibigyang pansin ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, pagkagising ko sa umaga o sa anumang oras na nagigising ako, nanalangin ako sa Panginoon, sabi ko po sa Kanya, kung noon po sinisisi ko ang Panginoong Diyos, nagtatanong ako kung bakit dinanas ko ang mga pagsubok na gano'n, kung bakit kailangan masaktan ako, kung bakit kailangan durugin ako ng tao, bakit kailangan itakwil ako ng tao, parang walang hustisya, mabuti pang isang kriminal, tinatanggap, pero ako hindi tinatanggap. Pero alam niyo po ngayon, hindi na po gano'n. Lagi ko po sinasabi sa Panginoon, Ama, pinupuri kita ng walang hanggan dahil sa aking mga nakaraan. Kung hindi mo ako hiniya, kung hindi mo ako pinahintulutan na ako ay hiyain ng tao, kung hindi mo pinahintulutan na ako ay hamakin ng tao, kung hindi mo pinahintulutan na ako ay maligaw, isa din po siguro ako ngayon sa isang taong mapaghusga ang kaisipan at ang damdamin. Pero salamat sa Ama, nililip niya nilaman ng aking puso. Sabi ko, Ama, salamat. Sapagkat naranasan ko kung paano mapahiya, naranasan ko paano husgahan, hindi masarap sa pakiramdam, masakit. At dahil doon, hindi ko po magawang humusga sa aking kapwa-tao. Kasi dama ko yung sakit kapag hinusgahan ka, na parang hindi ka binibigyan ng pagkakataong i-defend ang iyong sarili. Pero alam niyo po, may Ama, ang Panginoon, laging bukas ang kanyang palad, ang kanyang puso, para sa isang katulad ko na nagbabalik loob. At alam niyo po, masarap magmahal ang Diyos kapag nagkasala ka. At sa kabila ng pagkakasala, totoong sumuko ka sa Kanya.
Napakasarap magmahal ng Panginoon. Kakalimutan niya ang iyong kasalanan at aaliwin ka niya, bubuhayin ka niya sa pamamagitan ng kanyang umaapaw na pag-ibig na walang mga tanong na ganito, kasi ganito ka noon, kasi ganyan ka noon. Hindi po. Hindi ko po yun narinig na sinabi sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kapatid kong naririto. Isang katangian ko po, sabi nga po, fighter ako. Matigas ang loob, matigas ang ulo, mahirap kausap, mahirap i-please. Pero paano ako pinalambot ng Panginoon? Sa pamamagitan ng paglingap ng mga kapatid ko, pagmamahal, ipinadama nila sa akin. Ganun pala yun, mga mahal na kapatid, na pag-anilayan ko, natutunan ko, na ang isang tao palang katulad ko na matigas ang ulo, na makasalanan, hindi pala siya dapat on the spot, bigyan ng kahatulan. Kundi, ang paghatol pala ng Diyos sa isang makasalanan katulad ko ay nilulunod sa pag-ibig. And from there, ako, sa sarili ko, na-realize ko, kailangan ko magbago kasi nakakaya sa Panginoon. Ang paghatol ng Panginoon ay pagkakataon, pagmamahal. Pag nadama mo pala ang pagmamahal, matuto ka rin magmahal. Ganon ang Panginoon. Hindi sa salita, kundi nadadama mo sa iyong puso, hindi ka man bigkas ng anumang kataga, nararamdaman mo. Hindi mo kailangan sabihin sa kapwa mo na ganito at ganon, pero sa puso mo, nadarama mo. Amen po ba? Ganyan. Kaya salamat sa Ama. Inakay pa niya ako sa dakong ito at binigyan po niya ako ng mga kapatid, mga alagad. Binigyan po niya ako ng kapatirang Divine Mercy Family. Nasa kahinaan ko, naroon sila upang bigyan ako ng lakas. Nasa mga time na ako ay nasa kadiliman, naroon sila upang bigyan ako ng tanglaw. Sila po ang ginamit ng Panginoon para sa akin sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya kung nakita niyo po na nandito ako ngayon, ang ginagawa ko po, muli ko po sasabihin ko sa inyo, hindi sapat ito upang pasalamatan ko ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sa ating mga puso, nalilirip ng Panginoong Diyos kung ano tayo, kung sino tayo. Hindi natin kailangang magbigkas, magsalita ng ano paman o ipakilala ang ating sarili. Hindi po. Ang Diyos po ang nakakilala sa atin at ang Diyos din po ang magpapakilala sa atin kung sino tayo. Sapagat kung sino tayo, makikita ito ng ating kapwa sa ating gawa, sa ating pananalita, sa ating pagkatao. Amen po ba? Kaya, ang lahat po ng parangal, papuwit pa salamat, ibinabalik ko po sa dakilang Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu, sa liwanag na kaloob niya. At syempre po, hindi ko po danasin yun kung wala ang mahal na Apo Conching. Amen po ba? At kasama ng mahal na Apo Conching, ang mga kapatid ko pong alagad, kaps, mga tagasunod na totoong nagmamahal sa akin. Salamat po at magandang umaga po. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. Talagang ganyan po ang ating Ama. Lagi po tayong tinatanggap anuman ang mga nagawa nating pagkakasala. Subalit matuto lamang tayong magbalik loob sa Kanya. Tatanggapin niya rin po tayo. Hindi po tulad nating tao, binibigay na, subalit ayaw pang tumanggap. Amen po ba? Nais ko pong tawagan ng isang kapatid na nag-volunteer po. Nais lamang po niyang susugan yung isang kapatid na nagbahagi dito. Tinatawagan ko po ang kapatid na Marie. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi po sana ako mag-share ngayon, subalit na-touch po ako sa binahagi ng ating kapatid na si Danilo sapagkat tunay nga po na pag nadama mo ang pag-ibig ng Panginoon, ikaw na nakatanggap ng katulad niya, damandama mo ang pag-ibig ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sususugan ko lang po ang binahagi ng aking kapatid sapagkat galak na galak po ako sapagkat kung paano siya nagagalak ngayon, ganun din po ang naramdaman namin nung bago kaming nakilala namin ng Panginoon at tinanggap namin sa aming puso. Siguro din po kayong lahat, ganun din ang nadaman nyo sa dakong ito kung bakit kayo ngayon narito at nagtitibay sa dakong ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga po, ang tao kahit na anong gawin mong mabuti, para po isang kokumba na puti iyan, isang kokumba na white. Yun po yung mga mabubuti mong ginawa sa lahat ng taong nakakasalamuha mo. Subalit magkaroon lang yan ng isang dot na itim, yun na agad ang pinagmamasdan ng tao. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.
Subalit napakadakila ng ating Panginoon, sapagkat gaano man karumi yung isang kokumban na naputikan, subalit iyon, magbalik loob ka sa ating Panginoon, sa isang saglit, kaya niyang iwas-up iyon at ibigay niya uli ang marapat na kulay puti. Amen po ba? Sabi nga po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang pag-ibig ng Ama ay unconditional love. Ano man ang nagawa mong pagkakasala sa ating Panginoon, subalit ibinigay mo ng buong puso ang pagsisisi, nagpakatotoo ka sa Kanya, buong puso Kanyang tatanggapin at ipadadama sa iyo ang walang hanggang pag-ibig niya. Amen po ba? Iyon po ang nadama ng ating kapatid. Kaya sa tuwing magpapahayag siya, galak na galak po siya at daman-daman niya ang ating pag-ibig ng ating Panginoon. Ito pong dakong ito, itong lugar na ito ang pinakalugar na wala na kayong mahahanap sa buong mundo sapagkat dito lang niyo matatagpuan na ang Diyos na kumakalinga sa atin. Maraming simbahan, maraming lugar na pwede kayong manalangin, subalit dito agad sinasagot ng ating Panginoon at tinutugon ang kahilingan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kung tayo nawawala ng pag-asa, nabibigatan sa ating mga pasanin, dumako kayo sa lugar na ito, gagaan ang pakiramdam nyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung balik tanaw po natin, yung ipinamimigay na poster ng Divine Mercy, ano po ang nakasulat doon? Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay. Ako ang buhay, ako ang lakas, sa akin nakasalalay ang buhay ng nilalang. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po itong dako na ito, wala na tayong hahanapin. Ano man ang pinagdaraanan natin, pumunta lang kayo sa dakong ito at lahat ng bigat nyo at pasanin sa buhay, gagaan sapagkat mayroon Diyos na magbibigay ng kagaanan sa bawat isa sa atin at magbibigay ng pag-ibig, magpapatama sa pamamagitan ng kanyang taong kinalugdan ang ating mahal na Apo Kunching. Amen po? Ganon din po sa pamamagitan ng mga alagad na hinirang ng banal na Espiritu, madadama nyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag kayong malumbay sa tuwina. Itong dakong ito ay dako ng pag-ibig, dako ng kapayapaan, dako ng kagalakan. Damhin nyo lamang ang Espiritu Santo at wala nang ligalig sa buhay nyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat daman-daman nyo ang tunay na tumanggap sa kalooban ng ating Panginoon. Sa tuwina may ngiti sa mga labi, may pag-ibig sa kanyang kapwa. Sapagkat kung hindi ka tunay na tumanggap, meron ka pang tinatago sa puso mo. Iyon ay hindi marapat sapagkat nandito ka na sa dambana ng ating Panginoon. Kailangan sa tuwina, pag-ibig at kapayapaan ay bigay natin sa ating mga kapwa. Na sa tuwina, laging ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, mahal na mahal ko kayo. Kaya iyon po sa tuwina ang gawin natin, magmahalan tayo ng buong puso sapagkat iyon ang gusto ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ganong gawa natin, doon natin maibabalik sa Panginoon ang kabutihang ginawa niya sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya sa mga kapatid ko na may mga pasanin at natunton ang dakong ito, pasalamatan nyo ang naging daan at nakarating kayo dito sapagkat mahal kayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Buhay na po ba tayo? Lumalakas po ba tayo? Amen. Angkinin niyo po na kahit po nakaupo lang kayo dyan, angkinin niyo na yung kagalingan niyo sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Subalit higit po, kagalingan ng kakamtin niyo mamaya po kapag narinig niyo ang mensahe ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo. Habang wala pa po ang ating mahal na Apo, nais ko pong tawagan ng kapatid po na ito na sa tuwina nga po, naihahayag niya yung damdamin niya, yung galak niya. Tulad po ng pahayag ko kanina, doon po sa third floor, kahit po abalang-abla to sa mga gawain. Pero habang gumagawa po yan, lagi pong umaawit. Yung galak po niya na naihahayag niya sa pamamagitan ng awit. Nais ko pong tawagan ang aming Mother of the House, si Nanay Marisa. Papuri sa iyo ang may walang katapusan, sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman upang sa dako mong banali kay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binigay
upang ganap kang makilala at maialay ang aming buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nako, sabi ni kapatid na Ana kanina, Mami, ang bahaginan ngayon, awit, patay, sabi ko. Subalit sa kalooban ng ating Panginoon, kahit pangit ang boses mo, makakaawit ka. Amen po ba yon? Kaya ito po yung iaawit ko sa ating Panginoon, na sana gabayan niya ako, hindi ko alam kung ano po yung kaukulan na para sa Kanya. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa aking buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang aking nadarama sa bawat araw, sa piling niya na siyang nanguna upang ako ay maakay sa tuwina bawat araw. Ikaw lamang, Ama, ang aking buhay. Walang sinumang makapapantay sa handog mong ito. Sa bawat araw, ikaw lamang ang dahilan. Ligaya'y aking nadarama, hindi alintana ang buhay na sa unang buhay akala ko'y wala ka. Iyon pala, Ama, ika'y nariyan upang ganap mong ipadama sa buhay kong ito ang iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu na sa bawat araw nadarama. Ikaw lamang, Ama, aking minimithi, na sa dako mong banal mapaglingkuran. Ano man ang pagdalisay na iyong pahintulot, ikaw ay nariyan upang umagapay. Salamat sa iyo sa handog mong ito sa aking puso at kaluluwa. Ikaw lamang aking tanggulan sa bawat araw ng aking buhay. Salamat sa iyo, dakilang Ama ko, sa pagmamahal mo sa akin, Ama. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y narito upang paglingkuran kung anong nasa mo. Salamat sa iyo, dakilang Ama ko, na sa bawat araw aking gabay. Ikaw aking buhay, ikaw ang sandigan, habang ako, Ama'y naririto. Salamat sa iyo, sa iyong kinalugdan, na sa akin ay ginamit mo upang mabuksan aking diwa, buong katauhan bilang tao. Salamat sa mga kapatid ko bilang mga alagad
at kaps na narito na sa bawat araw ay nagmamahal sa'yo, maging sa amin bilang tao. Salamat sa'yo, dakilang Ama ko, sa wagas at tapat na pag-ibig mo. Ikaw lamang, Ama, ang siyang pag-asa sa buhay kong ito bawat araw. Salamat sa iyo, dakilang Ama ko, sa tunay na pagmamahal na dulot mo sa aking pagkatao. Di mo ako sinino, kundi pinadama pag-ibig mo. Salamat sa iyo. Salamat, Ama ko. Salamat po. Salamat sa Kanya sapagkat sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, ang buhay na kaloob niya sa dakong ito ay buhay na napaka-relax. Na pinatunayan lang ng ating Panginoon habang umuusad ang taon sa pagkilala sa Kanya. Hindi po pala karapatan nating taong malumbay, kundi pinahihintulot lang na magkaroon ng lumbay na gawa din ng kapwa mo upang doon ay ipadama niya sa iyo kung paano siyang gumawa ng paraan, kung paano siyang magmahal, at kung paano siyang lumingap. Amen po ba yun? At sa dakong ito, sabi ko nga, mahirap magpahayag pag hindi mo ginagawa. At sa bawat araw, na muli ulitin ko, na sabi nga ng nakararami, ang dakong ito ay tapunan ng mga api. Kung pag ninilayan at ibabalik sa balintataw, halos ang mga alagad, ang karanasan ng bawat isa sa unang buhay ay may magkakatugma. At alam po yun ni Mami Beth kung paano ang talambuhay ay pinagawa ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Kaming lahat ay may kaukulang ugnay, kaangkop na mga karanasan sa aming buhay kung bakit sa dakong ito kami ay nilingap ng ating Diyos. At ang dakong ito, mga kapatid, ay sasampitin ko po sa inyo na ito yung dako na kumbaga sa isang nagbabaraha, ito na yung huling alas ng buhay mo. Kaya kung tuwira na nais mo na matumpak ang buhay mo, sa dakong ito kung makikinig ka lang, at isa sa buhay mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ikaw mismo'y makatatarok na hindi ka naliligaw. Amen po ba yun? At anak, kapatid na Dani, sabi ko nga, bakit nga ba hindi natin lilingapin ang mga kaukulan na pinagdaanan din naman ng buhay mo? Halimbawa ako, sapagkat sa akin po bilang isang lalagad, kapag ikaw ay nakaranas na inapi, hindi mo magagawang umapi ng kapwa mo. Amen po ba yun? Sapagkat alam po natin na may balik yun. Hindi man yung tao na ginawan mo ng pag-api, gagamit pa rin siya ng tao para ipamukha sa'yo ng nigad na ito yung ginawa mo sa unang buhay mo. Kaya kailangan talaga po, yung pagsisisi ay tao sa puso upang mapagtagumpayan na hindi pa ulit-ulit na magagawa. At ito lang po yung iiwanan ko po sa inyo. Kapag naramdaman nyo po na kayo minahal ng Diyos, huwag nyo po yung ipagkait sa iba. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kung tayo po ay ginagawa niya extension para ipadama sa bawat isa ang pag-ibig niya at tayo makalingap ng bawat isa, huwag nating ipagkait. Sapagkat nakita nyo naman po, ang bawat pasasalamat sa ating Panginoon, kailangan may kalakip na paggawa na ikaw din ay magbigay. Sapagkat habang pinagkakatiwala ng Diyos yung pagmamahal na yon, at nakita niya na ang pagmamahal mo na ito hindi mo pinagkakait sa kapwa mo, kahit pinakamaliit na dahilan. Huwag mo nang baybayin pa sa balintataw mo kung anong ginawa niya, kundi pasalamat ka na ikaw ay minahal ng Diyos sa kabila ng pagkakasala mo rin sa unang buhay. Amen po ba yun? Na ito lang pinakikita sa akin ng Panginoon na sambitin ko sa inyo. Kung maalala niyo po ang
kataga sa banal na aklat na sa tuwing ay sinasambit ng ating mahal na Apo Kunching, yung umutang po ng 500 at pagdaka ay nakiusap siya doon sa hari na patawarin mo ako, hindi ako makababayad sa'yo. Anong ginawa ng hari? Pinatawad siya, sulong. Pinatatawad ko na yung utang mo. Subalit nang masalubong niya, yung isang may utang sa kanya, hindi siya pinatawad, samantalang pinatawad siya ng Diyos. Mga kapatid, yan lang po ang kaganapan sa bawat isa. Upang higit nyo pong maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, huwag tayo maging plastic. Gawin po natin yung katotohanan na kung nagawa man tayo apihin sa unang buhay at naging daan ang mga taong ito, para sa akin, sabi ko nga po sa inyo, kung puot lang ang pag-uusapan, ako po, hiningi ko na po sa Ama na ako'y maging hayop sa unang buhay para hindi ko na maramdaman ang sakit na dulot ng tao. At hiningi ko rin sa Ama na sana ilipad na lang niya ako sa hangin dahil ayoko may kabakasalubong na tao dahil sa galit ng puso ko. Subalit mali po pala yun. Salamat sa Kanya sapagkat sa kaparaanan po niya, hanggang sa mga oras na ito nakatindig ako sa harapan nyo, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na ginamit ng ating Panginoon upang buksan ang aking diwa, maunawaan ko ang kaganapan sa aking buhay. Ngayon po, inihahasik ko po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos na walang karapatan ng sino man na hatulan ka. Kundi, kung nararamdaman mo sa oras na ito ang wagas na pag-ibig ng Diyos, ihasik mo sa kapwa mo at higit na mararamdaman mo kung gaano ka mahal ng Diyos. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Salamat, Mother. Napakasarap pong makinig. Ano po? Nasasarapan po ba kayo makinig? Parang napakagaan. Ano po, daman-daman nyo yung nasa damdamin nila. At nawa nga po, yun yung nararamdaman nyo. Kasi kami po sa pakikinig namin, galak na galak. Di man po kami yung umaawit, yung tumatayo po dito, pero nararamdaman namin yung nararamdaman nila. Nawa, ganun din po kayo. Alam ko po, nakalooban ng Ama ito. Hindi po kasi ako makakali kapag hindi ko tinawag ang kapatid na ito. Yun po talaga yung nandito. At alam ko pong kalooban ng Ama ito, pinahintulutan niya. Isa pa pong kapatid ang nais kong tawagan. Alam niyo po ba sa pamamagitan ng sa kanyang nararamdaman, yung mga nadadama niya, iba't iba man ang nararamdaman niya. Binahaginan po siya ng karunungan. Sa pamamagitan po ng nararamdaman niya, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binabahagi po sa kanya na sa tuwin ay makalikha siya ng awit. Ibinabahagi po sa kanya ang karunungan na yon. Kaya po yung mga ilang awit na inaawit dito, bahagi po sa kanya yon. Sa katauhan po, nais ko pong tawagin ang ating mahal na kapatid, si Tita Beth po. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa isa pang pagkakataong ibinigay mo upang gamitin mo ang aking pagkatao sa mga anak na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Muli po ay babanggitin ko po sa kanila na sa kaparaanan mo, kaya sila'y naririto, kaya nawa ang bawat sandali ay manamnam nila upang pahalagahan ang biyaya na mula sa iyo. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Tita, requirement ba talaga ang umawit? Paano ba yun? Namamagilalamunan ko. 3 gabi na akong tuyot yung ubo na talagang ang sakit. Ngayon parang meron ako nakatusok na alambre sa lalamunan ko. Pero sa kaparaanan ng Ama, nawa po ay maibahagi ko ang awiting ito na eka nga po, mga awiting binabahagi sa aking kaisipan, isang biyaya na tinanggap ko mula sa ating Panginoon. Dito ako haharap para magkamaliman ako Kaharap ko si Divine. Mayroong lumbay sa iyong mga mata, parang kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, damdamin mo'y damang-dama niya rin. Narito ang mga palad niya, damhin ang init at lamig niya. Asahan mong mayroon kang kaibigang
sa'yo'y nagmamahal. Kung kailangan mo siya, sa sandaling ika'y nalulumbay, siya'y hanapin mo, at ang damdamin mo ay gagaan. Kung kailangan mo siya, na para bang ikaw ay bibigay, pusong may kirot ay sisidla niya ng galak. Sa sandaling kailangan mo siya, huwag kang malumbay, aking minamahal. Divine mercy ay naririto lang. Asahan mong mayroon kang kaibigang sa'yo ay dadamay. Kung kailangan mo siya, sa sandaling ika'y nalulumbay, pusong may kirot ay sisidla niya ng galak. Sa sandaling kailangan mo siya. Salamat po, aming dakilang Ama. Kaya ano nga po ba ang ipangangamba natin? Ano man ang dinadama ng ating puso't kaisipan, ito ang lugar na tipanan natin sa ating Panginoon. Divine mercy nandirito. Banal na Espiritu'y nandirito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na siyang mag-aaliw sa atin. Amen po ba yon? Alam niyo po mga kapatid, sabi nga po ni Mother, ang lugar daw pong ito ay tapunan ng mga naaapi. Ang lugar pong ito ay tapunan din ng mga taong nalublob sa putik. Amen po ba? Ako po isa doon. Hindi lang po ako naapi, ako din po ay nalublob sa putikan at doon po ako hinango ng ating Panginoon. Alam mo kapatid na Dani, pag po narinig ninyo ang pahayag ng mga alagad, baka po yung sa inyo ganito lang, ang amin po mga kaganyan, pero salamat sa Ama, binago po niya ang aming kaisipan, kaya anumang bagay na nangyari sa aming buhay, yung pala ay isang biyaya, yung pala ay isang grasya, hindi pala isang disgrasya. Siguro po, ito po hindi ko ipinahayag. Kinimkim ko po sa aking puso't kaisipan. Subalit ang kaapihang tinanggap naming pamilya sa aming buhay, siguro po hindi kayang takalan o hindi kayang sukatin ng tao. Hindi ko na po ibabahagi sa inyo. Anyway, anyhow, natapos na naman at naging maganda ang naging wakas, nagkaroon ng reconciliation at yung spirit ng pagmamahalan ibinahagi ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Ang ibibigay ko lang po sa inyo ay ang tip. Kung dumarating po yung mga ganong pagsubok sa buhay natin, isa po yung aral ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching ang natutunan ko. Pag may mga pagsubok po tayo sa ating buhay, wag po nating pakilusin ang ating bibig sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa mga taong nakikita natin. Sapagkat hindi po tayo sigurado, maaaring inilahad natin sa kapwa natin, pagtalikod natin, lahat ng inilahad natin, inilipat from one mouth to another. Anong nangyari? Naging isang chismis na sa halip na maapula yung apoy, nagpalagablab pa ng apoy. Ang tinuro po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na sumikapan kong isabuhay, sa kabila ng anumang pagsubok na dumaratal sa ating buhay, isa lamang ang maaari nating gawin. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Kanya natin ilahad ang nilalaman ng ating puso't damdamin, mahahabag sa atin, pakikinggan ang ating panalangin. So, mga kapatid, yan po ang isa. Pangalawa, tinuruan po niya akong manahimik.
Sa kabila ng kabigatan ng mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay, wala po akong inihayag dito tungkol po doon sa issue na yon. Ayoko na pong balikan, ayoko na pong alalahanin. Pero isang bagay lang po ang nasisiguro ko. Kahit minsan hindi ako tumayo rito upang ipahayag sa inyo yung mabigat na pinagdaanan ko. Nang matapos na po yon after 3 years, saka ko lang po na ibahagi sa maliit na grupo, sa aking kawan, sa kawan 2. Pero sa karamihan, wala po akong pinahayag sapagkat ang itinuro sa akin ng Panginoon, ano man ang pagsubok na dumaratal sa buhay natin, manahimik ka. Tumahimik ka, sapagkat sa katahimikan, maririnig natin ang tinig ng Panginoon na mangungusap sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po yung dalawang bagay na tamang approach kung meron po tayong mga malalim na pagsubok na pinagdadaanan sa buhay natin. Isang aral pa pong natutunan ko sa Panginoon, why worry about the judgment of other people? Judge ba sila? Hindi. Walang ibang makapanghusga sa atin kundi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. So bakit ko po papakinggan ang kanilang panghusga? Diyos ba sila? Hindi sila Diyos. Baka yung kalaban ng Diyos, pero hindi sila Diyos. Amen po ba yon? Kaya bakit po ako paapekto? Basta po ang pagkakaalam ko, ang relasyon namin ng Panginoon, na higit na nakakikilala sa akin, masigit niya akong kakilala, wala po silang karapatang manghusga sa akin. Sapagkat tanging ang Panginoon ang nakakabasa ng aking puso't kaisipan. Kaya pwede ba? Huwag nila akong husgahan sa gawa. Huwag nila akong husgahan sa salita. Sapagkat ang lahat ng aking gawa at salita, tanging Diyos lamang ang nakababatid kung ito ay katanggap-tanggap sa Kanya o hindi. Kaya, bakit hindi ako matutulog? Bakit hindi ako kakain? Bakit hindi ako lalabas ng bahay? No way! Kasi Diyos lamang ang nakababatid kung anong talaga ang laman ng aking puso't kaisipan. Kaya wag po